Balikan po natin si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture tungkol pa rin sa presyo ng bawang, sibuyas at iba pang basic commodities. Asek de Mesa, magandang tanghali po. Magandang tanghali niya sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang tanghali po. Asek, kung naririnig niyo po ako, Ninya. alam ko magandang nasa tanghali po. Korea ata Naririnig si ko kayo. Asek, ano? So, kumusta po ang inyong monitoring sa presyo po ng sibuyas, bawang at iba pang basic commodities natin ngayong fourth quarter? Ngayon po actually, sabi po nung ating monitoring sa Department of Agriculture, very stable po yung presyo natin ng sibuyas at bawang. In fact, yung reporting po namin ngayong araw, yung ating pong local na red onion ay bumaba pa ng 10 piso mula nung mga nakarang araw, 130 pesos po. Kahapon ay 140. Yung puti ay 120 ngayon. At yung bukod po sa patatas na nakikita po natin na merong konting pag-taas, ito po ay epekto ng mga nagdaang bagyo nitong August, September, ay inaasahan naman po natin na makakabawi ito ngayong last quarter dahil papasok naman po yung ating harvest ng patatas. Tanong naman po mula sa ating kasamahan sa media na si Sheila Francisco po ng TV5, tumaas ang presyo ng ilang gulay. Tulad nga po ng na-mention ninyo, patatas. Ano po ang dahilan dito? At may sapat po bang supply nito, Asek? Ninya, yung nabanggit ko na yung patatas, ito ay naging epekto ng mga nakdaang bagyo at naasahan natin na makakabawi uli yung presyo ngayong darating na November at saka December sa pagpasok ng mga bagong harvest natin. Medyo tumataas ng konti but we're expecting nitong November, December hanggang pagpasok nitong first quarter ay magiging stable na uli yung presyo ng ating patatas. Asek Arnel, base po sa inyong assessment, hanggang kailan po mananatili yung nakikita nating price stability sa ating mga basic goods? Posible po bang manatili ito hanggang first or second quarter ng susunod na taon po? Yusek, dito po sa bigas ay nakikita po natin na matatag at maganda yung ating supply hanggang susunod na taon, hanggang first quarter dahil base po sa projection namin, ngayon pong last quarter ay aabot hanggang 90 days yung ating national stock inventory at tamang-tama po pagdating ng Marso, Abril ay anihan na po uli ng ating dry season at pinaghahandaan po natin yung itong El Nino. So wala po tayong problema sa supply pagdating sa bigas, lalong-lalo na may naasa din tayo na import, lalo na po yung galing India at yung regular po natin galing naman sa ibang bansa. So yung presyo po ngayon ng well-milled rice ay nananatili po sa 45 at yung regular po natin ay 41. Ganun din po naman sa karni ng baboy, nananatili rin po na stable at 280 yung ating kasim at yung liem po natin ay 330. Yung ating pong manok ay hanggang 180 na stable po hanggang matapos po itong ating taon. Okay, may update po ba kayo hinggil sa patuloy na pagbabantay ng inyong ahensya sa smuggling at hoarding ng mga agricultural goods sa bansa? Tama yan, Ninya. Patuloy yung ating pakikipag-ugnayan sa Bureau of Customs, sa at sa iba pang ahensya ng malaan para na masiwata at yung enforcement sa panguna ni Asek Ayug ay mabusisi yung pagtitingin dito at inaasahan natin na talagang masasawatan na natin o hindi naman matitigil itong mga ganitong problema. Makakaasa po ang ating mga kababayan na patuloy po itong mga ganito.
Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.